Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkalab sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Jeremiah chapter 5 and verse number 1. Ito po ang sabi nung talata. Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see now and know, and seek in the broad places thereof. If you can find a man, if there be any that executeth judgment, that seeketh the truth, and I will pardon it. Well, the title of our topic for this morning is Looking for a Righteous Man but Finding None. Mga kapatid, nakakalungkot, alam naman ho natin na ang Jerusalem ay lugar na kung saan tinuturing po nating bayan ng Panginoon. At nandito po ang mga piling bayan, yung mga tao na tinatawag po nating chosen nation. But unfortunately, sabi ho ng Bible, if you can find a man. So ang tinutukoy po rito, tao na nabubuhay na mayroong katuwiran. Kasi sabi ho ng Bible, if there be any that executeth judgment, that seeketh the truth, I will pardon it. Kasi ito pong chapter 5, paghahayag ng Panginoon ng kanilang mga ginagawang kasalanan. Sa bayan po ng Jerusalem. So sa madalit salita, ito po ay nagpapahayag ng damdamin ng Panginoon na kanya na pong hahatulan, parurusahan yung mga tao na kung saan ginawa niya ng kabutihan pero ayaw lumakad sa katotohanan. Ayaw pong lumakad sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga, it was as if there was not even one man who did right and sought after truth. Parang sinabi ng Bible, yung Jerusalem, ni isa ron, wala akong makitang matuwid. Parang napaka-ironic naman na pumunta tayo ng pamilihan, ng palengke, wala ho tayong mabiling gulay. So may problema pag ganon, kumbaga yung supply o kaya yung mga nagtitinda. So nakapagtataka na sa isang malaking pamilihan, wala kang mabiling gulay. So ito ho, bayan ng Panginoon, Jerusalem. Kumbaga sa termino ng tao, baluarte ng Diyos. Pero wala hong makitang lumalakad ng matuwid. Sabi ho ng verse number 1, Run ye to and fro through the streets of Jerusalem. Mag-ikot ka rito. Pag may nakita kang isa lang na matuwid, patatawarin ko sila, hindi ko sila parurusahan. Mga kapatid, yan ho ang konteksto nito pong ating pinag-aaralan. Well, alam nyo ho, nangyari din yan sa panahon ni Abraham. Ito ho kasi pinag-uusapan natin during the time of Jeremiah, prophet Jeremiah. But in this case, in Genesis chapter 18, mga kapatid, halos hawigan po itong pangyayaring ito. Kaya nga maganda mga kapatid, tayo po ay magbigay ng talagang pagkakataon na atin pong araling maigi. Hindi lang ho yung atin pong passage na pinag-aaralan, kundi maging yung atin din pong sarili, baka mamaya hindi ho natin namamalayan, tayo rin pala malayo na sa Panginoon. Hindi na rin pala tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, tignan po ninyo, in Genesis chapter 18 and verse number 20, pakinggan po ninyo, And the Lord said, Because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin is very grievous. So, anong ibig ko po sabihin? Ito ho ang kalagayan ng Sodom and Gomorrah. Well, actually, sa Sodom and Gomorrah, hindi ho nakapagtataka. And no wonder na ito pong mga tao rito nabubuhay ng masama. Kasi alam naman ho natin sa description ng Bible, yung Sodom and Gomorrah, pinamumugaran ho yan ng kasamaan. Nandyan ho yung prostitution, nandyan po yung corruption, halos lahat ng kasalanan, diyan nyo ho makikita. Pinapractice po yan sa Sodom and Gomorrah. Hindi ho nakapagtataka na marami ho talagang dapat parusahan diyan. Pero yung ating passage in Jeremiah chapter 5, verse number 1, we're talking about Jerusalem. Bayan ng Diyos yung atin pong tinatalakay. But eto ho ang senaryo. Tingnan po natin from verse number 23 down to verse number 33. In the same chapter pa rin po, Genesis chapter 18. Sundan po ninyo. And Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Ito ho yung apila ni Abraham sa Diyos. Wawasakin mo ba itong bayan na ito, itong lugar na ito, dahil po sa mga masama at madadama yung mga matutuwid? Verse number 24.
Peradventure there be 50 righteous within the city. Wilt thou also destroy and not spare the place for the 50 righteous that are therein? Yan ang sabi ni Abraham sa Diyos. And sabi po ng verse number 25, that be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and that the righteous should be as the wicked, that be far from thee. Shall not the judge of all the earth do right? Verse 26, and the Lord said, if I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake. Sabi ho ng Bible, kung merong 50 matuwid yan sa lugar na yan, sa bayan na yan, hindi ko sila papatawan ng kaparusahan. Verse number 27, and Abraham answered and said, behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord, which am but dust and ashes. Peradventure, there shall lack 5 of the 50 righteous. Wilt thou destroy also all the city for lack of 5? And he said, if I find there 40 and 5, I will not destroy it. Nakikipag-bargain pa si Abraham. Madali naman kausap ang Diyos. Kung meron, sige. Kung kulang yung 50, 45 lang, sige, basta't makakita lang ako ng ganyang mga matuwid. Lumalakad sa katotohanan, sumusunod sa katwiran ng Panginoon. Verse number 29, and he spake unto him yet again, and said, peradventure there shall be 40 found there. And he said, I will not destroy it for 40's sake. Kung merong 40, yan na yung bumababa na mula sa 50, 45, down to 40, sabi ng Panginoon, I will not do it for 40's sake. Okay? Sa 40 na yan. And verse number 30, and he said unto him, oh, let not the Lord be angry. Wag sanang makulitan sa akin ng Diyos, wag siyang magalit. And I will speak. Peradventure, there shall 30 be found there. And he said, I will not do it if I find 30 there. Yan ho ang sabi ng Panginoon. Kung makakita siya ng 30, hindi ko sila parurusahan. Babawiin niya yung sinabi niyang sila ay bibigyan ng Diyos ng kahatulan. And verse number 31, and he said, behold, now I have taken upon me to speak the Lord, peradventure, there shall be 20 found there. And he said, I will not destroy it for 20's sake. From 50 down to 20. Sabi ng Panginoon, kung merong 20, hindi ko sila parurusahan. Verse number 32, and he said, oh, let not the Lord be angry. I will speak yet but these once. Peradventure, 10 shall be found there. And he said, I will not do it for 10's sake. And verse number 33, and the Lord went his way as soon as he had left communing with Abraham, and Abraham returned unto his place. So mga kapatid, mula sa 50, bumaba sa 10, pero wala silang nakitang matuwid. Kasi sabi ng Bible, kung makakasumpong lang siya ng mga lumalakad sa katwiran at ang hinahanap, yung katotohanan, mga kapatid, hindi para ipataw ng Diyos ang kaparusahan sa kanyang bayan. Tandaan po ninyo, they are chosen nation. Piling bayan sila ng Panginoon at natural, nandoon po ang damdamin ng Diyos, yung kanyang affection, yung kanyang love, care, concern para sa kanyang piling bayan. Dahil hindi niya gagawin ang lahat ng yon kung ang mga taong ito baliwala po para sa kanya. Kaya nga mga kapatid, sana maging klaro din po ito sa atin. Alam niyo bang tayo po, nung niligtas ng Panginoon, ang kapalit po niyan, yung kanya pong kaisa-isang anak. Yung kanyang bugtong ng anak, at yan po ay kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos para po sa ating lahat. Kaya nga, hindi ho natin pwedeng sabihin na kung tayo man nasa gantong kalagayan, malayo o wala sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Paalala ko lang po, kaligtasan pa lang natin, ikapahayagan na ho ng pag-ibig ng Diyos. Di ba't yan ho ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibig sabihin, ikaw at ako na naligtas, yan ay kapahayagan o patunay na ang Diyos po ay umibig sa atin. Dahil natanggap po natin yung buhay na walang hanggan. Pero ito ho ang nakakalungkot. Alam niyo ho, sabi nga ng Ezekiel chapter 22 and verse number 30, malinaw po, ayon po sa talatang ito, and I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it. But unfortunately, the Bible says, I found, di ba? But I found none.
Kaya nga yung title natin, Looking for a Righteous Man but Find Nothing or Find None. Wala hong nakita ang Panginoon. Imagine, doon ho sa Jerusalem na yon, na bayan ng Diyos, na mismong nakasaksi ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Pero wala siyang makita na lumalakad sa katuwiran. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang magandang pag-aralan natin. Number 1, their worst condition. Yung kanila pong malalang kalagayan. So imaginein po ninyo, kaya nga sabi ho ng Bible tayo hong mga nakaalam ng tama at katotohanan, mas meron ho tayong malaking pananagutan sa harapan ng Panginoon. Di ko sinasabing mas mabuti pang hindi tayo nakakilala sa Panginoon o kaya hindi tayo nagbabasa ng Biblia para mababa yung kaparusahan sa atin. Ganun pa rin po mga kapatid. Nasa Panginoon tayo, wala tayo sa Panginoon. Ang issue po rito, paano ho natin ipinamumuhay yung mga bagay na tinanggap natin mula po sa Panginoon. Una, kung hindi ho tayo ligtas, hindi ba't ang buhay na yan sa Kanya? Galing po sa Diyos. Ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan in general. Paano ho natin yan ginagamit? Kristiyano man o hindi, ang buhay natin galing po sa Diyos. So dapat lang na ito po magamit natin ayon sa lumikha po sa atin. Pangalawa, kung tayo naman po ay Kristiyano, hindi lang ho tayo nilikha, tayo po ay niligtas pa. So sa makatuwid, mas dapat ho nating maipamuhay yung marapat sa atin pong Panginoong gumawa at sa atin pong Panginoong nagligtas. Kaya nga mga kapatid, mas maganda ho na maintindihan natin na tayo po ay mayroong dapat pong panagutan sa harapan po ng Panginoon. Ngayon, ito ho ang malungkot. Nakalagayan at ito ho yung hindi kanais-nais sa harapan ng Panginoon. Ginawa na ho sila ng kabutihan pero namamuhay pa rin sila ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya isipin ho ninyo, sabi ho ng Bible, on the later part ng verse number 1, sabi ho rito, I will pardon it. Di ba't ang masarap, I will bless them. Yun ho ang maganda kasi dahil tayo po mga anak ng Diyos, tayo po ay inibig ng Panginoon. Hindi ba't ang maganda, ang atin pong maging kalunduan sa buhay nating ito ay yung pagpapala na pinangako ng Panginoon para sa atin. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, sa kanilang kalagayan, kaparusahan ang nag-iintay sa kanilang kawakasan. Di ba't ang masarap yung tayo po ay mawala sa mundong ito na ang kaya ho nating sabihin at mapatunayan sa naging buhay natin sa mundong ito ay yung kabutihan at pagpapala ng Diyos. But sa kanilang kalagayan mga kapatid, parang ang ending ng kanilang buhay ay kaparusahan. Mga kapatid, tandaan po ninyo, sabi ho ng Bible, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil to give you unexpected end. Ang plano at disenyo ng Panginoon ay dalhin ho tayo sa magandang ending ng ating mga buhay. Kaya nga, huwag ho sana tayong matulad sa bayang ito na kung saan sila po ay bibigyan ng Diyos ng kawakasan na kaparusahan. Kaya sana maging ending ng buhay natin, masasabi ho natin, lumakad tayo sa tama, sinunod natin yung kalooban po ng Panginoon. Because we cannot deny the fact na bawat isa po sa atin, meron ho talagang nakatakdang kawakasan. Ayaw man natin, natatakot man tayo, pero ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang magandang i-consider natin sa ating mga buhay. Nakita ko po their worst condition. Sipin nyo ho, isa na lang ang hinahanap. So sa makatuwid, kahit saan ka umikot doon sa lugar ng Jerusalem, wala kang makikitang, isip ko lang po ito, opinion ko lang ito, baka wala kang nakikitang mga Kristiyanong nagpe-pray doon. Wala kang makitang may nagbubukas ng Bible doon. Wala kang makitang abala para sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, wag din ho ang maging kalagayan ng gawain ng Panginoon ay pinagkatiwala sa atin. Tila baga para bang tigang na tigang sa mga Kristiyanong nakakapunta ng church. Tigang na tigang sa mga Kristiyanong nagbubukas ng Bible. Tigang na tigang sa mga Kristiyanong nananalangin at abala sa gawain ng Panginoon. Sana talagang bawat isa po sa atin makita ng Panginoon na mayroong kaabalahan sa gawain po ng Diyos. Meron tayong time na umattend, meron tayong time na makinig, meron tayong time na humawak ng Biblia, meron tayong time manalangin, meron tayong time na sumuporta sa gawain po ng Diyos. Sa kanila, ni isa walang nakita ang Panginoon.
Kaya ganun nakatindi yung kanila pong kalagayan sa harapan ng Diyos. And then second thing, not only their worst condition, but also their wicked character. Tignan nyo ho, kumbaga sa ito habit na hindi naman ho mangyayari na ang Diyos magpapataw sa kanila ng kaparusahan na nung nalingon ang Panginoon sa kanila, nakitang sila mali, dapat itong parusahan. Mga kapatid, hindi ho maghahato, hindi ho magpapataw ng kaparusahan ng Diyos dahil sa bugso lang ng damdamin. So sa makatuwid, ito na po ang kilos at lakad at galawan ng bayan ng Panginoon. Kaya nga diba sa simulat sa Paul, nung sila po ay ialis sa pagkaalipin sa Ehipto, hindi ba ganyan na ang bukang bibig ng mga taong ito? Hindi ko ho nilalahat doon sa 12 tribes, pero ang katotohanan, majority ng kanila pong lahi puro reklamo sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito na sila. At tandaan ho ninyo, kung ang pag-uusapan yung ating sarili, mga kapatid, hindi ho natin pwedeng sabihin na kaya tayo masama kasi masama sila. Kaya tayo masama kasi yung paligid natin masama. Tayo pa rin, mga kapatid, ang maglalagay ng sarili natin kung ano ang gusto nating maging karakter sa harapan ng Panginoon. Kung ano yung parang sa church, di ba si Apostle Paul, kadalasan si Pablo po nagbabanggit ng mga pangalan kung ang pag-uusapan po ministry. Pag siya po'y napupunta sa mga iba't ibang lugar, nagbabanggit po siya ng mga tao. Ng kanilang mga ginawa. Nandyan po yung kino-commend niya yung mga talagang nagsasakripisyo, tumutulong sa gawain, nagpapakita ng malasakit sa ministry at sa mga manggagawa. So, yan si Apostle Paul. Pero binabanggit niya rin yung mga taong naghihinder, naninira, at nagpapabigat sa gawain ng Panginoon. So, anong ibig ko pong sabihin? So, yung mga taong ito, sila ang pumipili nito. Sila ito, mga kapatid. Wala ho pwedeng magdikta sa atin kung ano yung dapat maging karakter natin sa harapan ng Panginoon. Tayo po yan, mga kapatid. Ikaw at ako yan at ang Diyos ang nakakaalam yan. Kung ano yung ginugusto natin, kung ano yung pinipili natin na maging role natin sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kayo po yan, ako po ito. Tandaan po natin palagi. But ang pinili nila, ito ho yung kanilang naging karakter sa harapan ng Panginoon. Ito yung naging habit nila, yung lagi na lang kumontra. Yung laging umalis sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, sana tayo ho kasumpungan ng Panginoon na talagang ang lagi nating hinahanap, kalooban ng Diyos. Ang lagi ho nating ipinamumuhay ay yung salita po ng Panginoon. Kaya nga yan ho yung kanilang, nakita ko pong kalagayan, their wicked character. Third, the Bible says their wrong choice. Yung pinili nila yung mali. Mga kapatid, alam nyo ho, pinatatawad sila ng Panginoon. Sa tuwing sila'y nagkakamali. Pero alam nyo, sabi ng Bible, pabalik-balik, paulit-ulit. Kaya nga, kung babasahin nyo ho, yung buong kwento dito ho sa book of Jeremiah, kay Prophet Jeremiah, makikita ho ninyo kung paanong tiniis, inuunawa ng Diyos ito pong Jerusalem, itong Judah, itong kanyang bayan. Tingnan po ninyo mga kapatid, mas pinipili nilang maging mali ang kanilang buhay kesa lumakad sa tama. Kaya nga ito yung challenge ng Panginoon kay Prophet Jeremiah during his days. Anong sabi? Makakita lang ako ng isang matuwid dyan. Maaampat na yung aking galit. Mawawala na yung aking puot sa bayang ito. But sabi ho ng Bible, kahit mag-ikot ka dyan, wala kang makikita. Wala kang makikita. Why? Because walang naghahanap dyan ng katotohanan. Kaya sana, mga kapatid, kung titignan ng Diyos ang ating buhay, ang ating pamilya, ang ating ginagawa sa Panginoon, sana may masumpungan siya na lumalakad sa kalooban po ng Panginoon. May masumpungan siya na tayo ay sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse number 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering, to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ayaw ng Panginoon na siya nagpapataw ng kaparusahan. Ayaw ng Panginoon, siya'y humahatol sa mga ginagawa nating kasamaan. Kaya lang, hindi ho po pwede. Kapag tayo po ay hindi sumusunod bilang anak, kailangan ho tayong disiplinahin at paluin. Kaya nga ito po ang katotohanan dito.
Ang Diyos po ay lagi lang naman nag-iintay sa paglapit natin sa Kanya, sa kung anumang mali o bagay na dapat nating ihingi ng tawad sa Panginoon, ang Diyos po ay mapagpahinuhod. Ang Diyos po ay nag-iintay sa atin pong lahat. Kaya nga sabi ho ng Bible, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kaya nga sana mga kapatid, sa atin pong naging pag-aaral ngayon pong umagang ito, tunay po na ito ay nagbigay paalala sa ating lahat na tayo po ay dapat mabuhay pa rin sa kabila ng magulo ang kapaligiran, napapaligiran tayo ng kasamaan, mabuhay pa rin tayo ayon po sa katotohanan at kalooban po ng Panginoon. Kaya sana sa umagang ito, tunay po na tayong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. Samantala, ito po ang ating trivia, mga kapatid, for this morning. At anuhong lugar ang binanggit ng Bible dito po sa Jeremiah chapter 5 verse number 1 na tinutukoy ng Panginoon na ikutin mo at wala kang makikita. Lugar po ang ating trivia ngayon pong umagang ito. At para sa mga kapatiran talaga nag-iintay na tayo po ay magkaroon ng bread talk. Ako po yung humihingi ng paumanhin. Hindi po tayo nagkaroon ng Webes at Biyernes. Dito pong nagdaan para po sa ating bread talk. Gawa nung Webes po, hindi ho namin alam kung ano gagawin namin. Nung Biyernes naman, ako po pumunta doon sa seminar. Kailangan ko hong pumunta ng maaga dahil yun po yung naka-schedule naming training para po sa resource coordinators ng buong Pilipinas, ng OCC, So kaya salamat po sa talagang nanalangin at patuloy na sumuporta na kami po ay makauwi ng maayos at ligtas, at salamat din po sa mga ginamit ng Panginoon kung paano ho na-provide yung kailangan ho naming gulong at pagpalaing kayo ng Panginoon. Salamat po sa patuloy ninyong pag-aalala at pagmamalasakit, hindi lang po sa akin. Alam ko po dahil sa gawain, kaya nyo po kami tinutulungan. Naway gantihan kayo ng Panginoon. At alam nyo po kung paano kayo nagsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Again, thank you po sa mga ginamit ng Panginoon at nakauwi ho kami ng maayos. At sana mga kapatid, patuloy ho nating suportahan ang ating pong mga gawain sa iba't ibang lugar. Hindi lang ho sa Samar, kundi sa mga outreaches po natin dito po sa Luzon o dito po sa Manila. So pag-pray natin palagi. At eto naman po ang mga sumagot ng tama last Wednesday, if I'm not mistaken. So last Tuesday, ayan, trivia natin ng last Tuesday. Ito po, ang tamang sagot ay, kasi ang tanong natin ano ang ibig sabihin ng fallow ground? Ano yung meaning? Ang ibig sabihin po niyan is uncultured farmland. Hindi ho pwedeng uncultured lang. Hindi ho pwedeng farmland. Kailangan uncultivated farmland. Ayan. So, ito po ang mga sumagot ng tama sa atin pong trivia last Tuesday. Ayan, si Brother Kit Daniel ang number 1. Nakakatuwa naman talaga. Very good si Brother Kit. So, siya ang number 1 for the first time. Na nag-number 1 si Brother Kit. Nakakatuwa naman. God bless sa'yo, Brother Kit. And then, ang number 2 si Mami. Imagine po ninyo, talagang kasali pa si Mami dyan. Masaya pa kami ng mga araw na yan. So, kaya, God bless, Mami. And then, pangatlo si Preacher Alvin. Ayan. So, sila po ang top 3 natin last Tuesday para po sa ating trivia. Congratulations sa inyo. Palakpakan ho natin sila. Ayan. Congratulations, Brother Kit, kay Mami at maging kay Preacher Alvin. At pang-apat, si Preacher Ray. Nakakatuwa naman. Sumagot si Preacher Ray. Number 4 pa. God bless sa iyo, Preacher Ray. Maraming salamat sa pag-join. And, ganun din po, pang-5 natin si Ninang Kiten. Pang-6 ay si Atin Milet, tama ba ko? Delara ng East Bagong Barrio. Pang-7 si Sir Jen. Pang-8 natin ay si Ninang Ana Lacuna from Fairview. At ang pang-9 natin, Sister Marian Kauyong ng Kalbayog. At ang pang-10 ay si Sister Gypsy. Sila po ang top 10 natin para sa ating trivia na ano ba ang ibig sabihin or meaning ng fallow ground. Ayan. God bless sa inyo. Congratulations! Sila po yung 10 mabibilis na sumagot ng tama. Pero meron pa mga sumagot. Pang-11 si Preacher Rodel. Pang-12 si Ninang Alice. Pang-13 Sister Weng. At pang-14 si Ate Rose. At pang-15 natin ay si Ninang Flor. Ayan. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. At gusto lang po nating batiin
ng belated happy birthday. Nako, di pa kami nagkikita ni Sister Weng. Ha? Belated happy birthday, Sister Weng. At mukhang excited na ako sa ipakakain mo sa amin. Ha? Kung di mamaya or bukas sa iyong naging celebration. Belated happy birthday. And maging kay Sister Tintin Fernandez. Ayan, birthday niya kahapon. Hindi ho tayo nakapag-trivia. Gawa ng yung amin pong training maaga pong nagsimula. Alas 8 pa lang ng umaga, kami po ay nag-start na. Kaya salamat po sa mga talagang ginagamit ng Panginoon para ako po'y maging part pa rin ng OCC, Philippines. Ayan, maraming salamat at gusto lang nating batiin ngayong umaga, kasama natin si Kuya Tony Lacuna. Good morning, Kuya Tony. Dyan po yan sa Taytay Rizal. Kung di ako nagkakamali, basta alam ko, Rizal sila eh. Good morning po, Kuya Tony. At ganun din, si Ate Vilma Bautista mula naman po sa Valenzuela. Good morning, Ate Vilma. At kasama rin natin si Milet de Lara ng East Bagong Barrio. Ayan, good morning sa inyo dyan. Sa mga kapatid natin dyan po sa East Bagong Barrio. At masaya tayo ngayong umaga kasi kasama ho natin si Ate Cristina Erilia. Kasama niya yung ating mga kapatid po dyan sa Kalbayog. Nasa church yata sila ngayong umaga. Good morning kay Ate Cristina at maging kay Preacher Ray at kay Pastor Chris. Andyan din sila. Kasama natin mula sa Kalbayog, kay Sister Marian Kauyom, kay Sister Jovelyn Habaan, at maging kay Sister Rica Ranalan. Magkakasama ba sila? Kasi naka-enclose Sister Jovelyn, hindi ko alam kung nandito siya sa Manila or nasa Samar. Good morning sir, Sister Jovelyn, and salamat sa pag-join ngayong umagang ito. At syempre, huwag mo ninyo makalimutan, lagi ipanalangin natin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Nanay Bilen, yung mother ko po, si Kuya Ray Cortez, Pastor Jun Bertos, at maging si Tatay. Ayan, si Tatay Beltran. Ayan, si Tatay Tomas Beltran. Please include him in our prayer. In your prayer. So, panalangin ho natin. Ito ho yung mga kapatid natin at nangangailangan ng atin pong pananalangin. Kaya mga kapatid, bukas, araw po ng linggo, makita-kita po tayo sa gawain ng Panginoon. Meron po tayong Sunday School. Ina-announce ko na po, may Sunday School tayo. At meron po tayong worship service. Kaya nga mga kapatid, araw po yan ng Panginoon, naway ngayong ating napag-aralan mapaalalahanan po tayo na sana makasumpong ang Panginoon na mga matutuwid bukas sa bahay-sambahan ng Diyos. Nakapagtataka, church, walang Kristiyano. Kaya nga mga kapatid, atin pong sambahin at paglingkuran ang Panginoon bukas para po sa ating gawain. Again, salamat po sa lahat na nag-join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same.
Tempest may rage, the sun hide its face. Your favor will rest upon me, and you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age, you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.